Good morning mga kahub. Usapan lang natin yung ah, ah, recently kasi parang tumataas na naman yung feed. Dahil may new variants na actually dalawa yun, no? Dalawa yung new variants na tinitingnan ngayon. Old at ah, medyo medyo madami especially sa Singapore. Marami ng balita na sa Singapore ay ah, maraming ilan nito maraming ah, nahahawahan na naman. In fact, eh, mabilis yung pagdami, no? And even dito sa Pilipinas, no? Inexplain naman nung under USEC, USEC or ASEC, I don't know kung tama. USEC ba yun or ASEC? Ah, na dito sa Pilipinas ay tumataas din, no? So, since nga walang testing na ginagawa yung DOH sa ngayon, ay hindi nababalidate kung yung sakit ay yung actually hindi sakit, yung type of virus ngayon kasi 'di ba yun namang virus kasi over time nag-evolve yan. So mapapansin nyo, mm, parang nag-a-adapt sila doon sa mga ginagawa ng tao, like for instance, no, halimbawa yung unang lumabas yan ay isang paa lang, diba? Kung makikita nyo yung spikes ng virus, yun yung nag-mutate, nag-iiba-iba yun, nag-a-adapt siya sa mga ginagawa ng tao. Like for instance, pagka yung white blood cell natin ay aware na, alam naman natin, di ba, yung function ng red blood cell, blood cell at saka white blood cell, no? Yung red blood cell ay ang function niya sa katawan ng tao ay siya yung nagki-carry ng oxygen dun sa different parts of the body. Yun yung function ng red blood cell. While the white blood cell naman, siya naman yung army ng katawan natin, di ba? Bakit tinawag nating army? Siya yung nakikipaglaban sa sakit. Halimbawa, kung may sakit tayo, pag tinest tayo, marami tayo nadidetect yung blood test natin, maraming nadidetect doon na white blood cell. Ibig sabihin, kung mas marami yung white blood cell na nadidetect, ibig sabihin mayroon tayong active bacterial infection or meron tayong virus. So dalawa kasi yung nagiging cause ng sakit. Isang bacterial, which being addressed through taking antibacterial medicine, no? Like yung mga may mga sicillin sa huli, kadalasan gano'n, yung sicillin, ampicillin, erythromycin, yung mga gano'n. Yan yung mga antibacterial, yung Ciclab, yan. Lahat yan ay antibacterial. Ang isa lang na nare-recall ko, uh, uh, based on my experience, isa lang yung nare-recall ko na gamot na ininom ko because of the virus. That is Virex, yung ininom ko na gamot na yun. Kasi bacterial and viral infection ang sakit ng tao. So mas ano kasi kung viral yung sakit natin,
unlike with bacterial, most of the time, yung viral ay, most of the time ay nagagamot through resting. Parang ganon, yung katawan natin naman ay nag-a-adapt. Kasi nga meron tayong antibody. Meron tayong white blood cell na nakikipaglaban dun sa sakit. So, yun yung purpose ng vaccine, di ba? Alam niyo kung bakit, ano ba yung composition ng vaccine? Ang vaccine ay either dead part ng virus or yung mahina na yung virus na nilalagay sa atin live siya, no? Mahina na para madali siyang patayin white blood cell natin kasi ina-activate natin yung white blood cell natin, pinapamiliarize natin sa virus para or bacteria para alam na nung white blood cell natin kung paano siya i-combat in the future. So yun yung function ng vaccine. So yung vaccine again is either part siya ng virus or bacteria. Ibig sabihin, kung nadulog na yun, portion na ilalagay sa body natin para ma-detect siya nung white blood cell natin para the next time na nagdumating uli siya, alam na niya kung paano yun lalabanan. Diba? So, ganun yung purpose ng white blood cell. Kung anong function na ginagawa niya sa katawan ng tao. So, ganun siya. And then, yung yung balikan natin yung sa tawag dito sa balikan natin yung COVID. So tumataas nga sa Pilipinas and since hindi tayo nag-test ngayon, and I think tama yung sinabi nila no, na walang line budget for that. So in-explain din no USEC or Undersecretary ng DOH na mayroong confusion na nangyari because may isa daw na writer sa dyaryo na nagsulat na yung DOH daw ay walang budget. At in-explain niya, iba yung walang budget sa walang line budget. So ano ba yung difference ng walang budget sa walang line of budget? So explain lang natin yun. So based on sa explanation ng Undersecretary ng ASEC yata yun, Assistant Secretary ng DOH, which is tama yung kahit hindi niya explain ay maintindihan ko yun. Kasi nga may ganun din tayo naman sa company. So anong difference nun? Ang difference nun ay may pera ako, di ba? Example nito ay nasira yung kotse ko. Nasiraan, di ba? So may pera ako, so ibig sabihin may budget ako ngayon na hawak-hawak. Pero wala ako kasi di ba kung nagpa-budget tayo, meron tayong halimbawa 40% goes to food, 10% goes to clothing, 10% goes to housing, 10% goes to electricity, water, yung mga utilities, mga ganon. So yun yung tinatawag na line budget. Yung line budget ay may intended purpose kung saan siya gagamitin. Like yung 40% gagamitin sa pagkain, that is a line budget. Example of a line budget.
Ang with budget naman ay sasabihin ko na meron pa akong excess na 5%. Yung 5% ko ay yun ay dun sa mga emergency. So, wala yung line budget. Hindi siya nakasabi na sa trangkaso ko yan, sa project ng anak ko yan, walang ganun. So, ibig sabihin yung 5% na yun ay walang paggagamitan. May budget ako, may excess na pera ako, pero yun ay sa mga emergency na hindi ko alam kung ano yung mga emergency. That's what we call my budget. Diba? Pero hindi siya line budget. So, yung reporter daw ay tinanong kung may budget ba yung government sa COVID. At ang sagot ng DOH ay wala kaming line budget for COVID. So, tama yun. Kaya lang, it so happen, parang yung reporter, yun yung hindi niya naintindihan, hindi niya na-gets, no? Hindi na na-gets at hindi siya siguro, hindi na nga niya alam, tapos hindi daw siya nag-follow up question. So, what is the difference? Tama naman yun, no? Tama naman yun. Kung hindi mo naintindihan yung isang bagay, ay tanungin mo. That's part of being a journalist, no? Alamin mo ano yung punot-dulo ng lahat. So, ipaintindi mo sa reader at maging responsible ka sa pagbibigay ng mga news na tama, accurate, at kumpleto. Diba? Na naiintindihan ng mga tao. So, since nga hindi naman, diba, naglaylo naman na talaga yung COVID, naiintindihan ko yung DOH by saying wala kaming line budget. Because may mga vaccination na naman tayo. So, yung vaccination natin ay, gaya na sinabi ko kanina, aware na yung white blood cell natin sa katawan na yung virus ng COVID ay alam na yan ng katawan natin. Although nag-mutate na siya. Kung sabihin natin, ano ba yung ibig sabihin ng nag-mutate? Nagbabago siya ng anyo. Like for instance, kung una siyang lumabas isang paa, the other month, which is yun yung nilalagyan nila ng mga code, diba? Nilalagyan nila yun, ano ba, S1, S2, S3, para i-identify na yung S1 isang paa, yung S2 dalawang paa, yung S3 tatlo na yung paa. So yun yung ano, nilalagyan nila ng mga coding to differentiate yung mga virus na nadidetect. Like for example, kung isang paa, tapos sasabihin niya na hindi yun yung isang paa, yun yung original virus na meron na tayong vaccine. So, nung time kasi na nagkaroon ng vaccination, parang nakatatlong mutation or 4 na mutation na yung COVID. So, ibig sabihin, na-cover na yung 3 hanggang 4 na mutation niya. So, ang difference na lang ay yung 5 at 6 na mutation, yun na lang yung wala pa. So, since wala pa yung 5 at 6 na yun, ang mangyayari, tatamaan ka ng COVID. Since yun naman ay mutation lang, nagiging mild na lang yung tama niya. Unlike kung walang-wala na idea yung white blood cell mo, kung paano yun i-address, ay medyo malala yung tama sa'yo. Katulad nga ng unang tama ng mga ang white blood cell natin ay wala pang kalaman para labanan yung COVID. Maraming namatay unang tama ng COVID, di ba? Ang daming namatay. So, at wala nung vaccine. Since ngayon ay may vaccine kahit tamaan ka ng COVID, yung virus niya is same. Di ba? Same
virus yun na with different ano lang, mutation. So, yun nga sinasabi ko, baka apat ang paa, lima ang paa na nung ngayon. So kasi kung tatlo ang paa yun, halimbawa yung 1 to 4 ang nabigay sa atin na na-cover ng vaccine na yun. Tapos, di ba may panlaban na tayo doon? Yung pang lima, lima or anim yung paa, at that's the time na tatamaan pa rin tayo pero very mild na because nga identify na yun ng white blood cell natin yung virus na yun, identified na siya. So in short, kaya niya na yung labanan. So that's why very mild na lang yung tama niya. In fact nga ay yung mga tinatamaan daw ngayon ay parang sinisipon lang, inuubo lang, at karamihan walang mga trangkaso, kaya pinapauwi lang sa bahay para mag-rest, para hindi ka makahawak sa iba. But hindi siya tinitest na. So ang question na nga lang dun sa hindi ko na ma-recall kung sinong reporter yun nagtanong. Ang tanong na nga lang niya ay paano natin ngayon ma-identify kung yung bang naranasan ngayon ay COVID na dun sa new variant. Kasi hindi nga tayo nagtitest. Sabi ng DOH, which for me ay wala siyang malaking budget. Wala siyang malaking budget for me because ang sagot niya doon ay yung mga tao daw ay ina-advise nila na bumili ng mga over-the-counter na COVID testing kit worth 200 to 300 pesos. Yun yung nabibili natin ng mga kit na pwedeng sa saliva or pwedeng yung sa nostril natin, susundutin natin, tapos merong liquid na konti doon. Tapos ibababad natin yun doon. At pag yun ay nagpula, ibig sabihin, dalawang stripe yun, parang pregnancy test yun, kamukha nun. Ang difference lang nun ay either saliva ang ilalagay doon or yung liquid galing doon sa nostril natin na may solution, no? May solution doon sa na parang tubig, tapos ibababad natin doon at pag binuhos natin doon sa parang pregnancy test at nag 2 stripes ng red, ibig sabihin positive tayo. So yun yung sinasabi na although sa tingin ko ay palusot lang yung sinabi ng ASEC na walang budget. Probably may budget siya, pero ayaw niyang gamitin doon dahil maliit. Kasi kung may extra budget ka talaga, at totoo yung sinasabi mo, wala akong line budget, pero may budget naman ako na hindi line budget, pwede ko namang gamitin doon, di ba? Na pan-testing. Kaya lang, for me, parang limited yung budget because tinitingnan mo gaano ka worse bago ko gamutin. Parang tayo, yung may budget naman tayo, may extra budget naman tayo, kaya lang ayaw nating galawin kung halimbawa yung anak mo ay biglang sabi ay kasi meron akong event sa school na sasayaw ako at kailangan ko ng shoes na white. So instead na bilhin siya ng parents natin, ang gagawin doon ay sasabihin ng parents ay ihihiram na lang muna kita sa pinsan mo. Diba? May budget ako pero hindi ko siya tinitingnan na importante na i-address ko ngayon. So ibig sabihin nun ay sa super emergency ko lang gagamitin yung budget. That means wala ka talagang malaking budget. May budget ka pero wala kang malaking budget. Na
kapag halimbawa ay nagkaroon ng cholera, doon ko lang siya gagamitin. Nang halimbawa, di ba, tumaas yung cholera o kaya yung ah, tuberculosis, yung TB, tumaas yung mga incident na gano'n, doon ko lang siya gagamitin. So, yun yung sinasabi na limited yung budget. May budget man ay limited yon. Ah, kaya yun yung basa ko. Kasi kung marunong tayong magbasa ng mga sinasabi ng mga tao, ay yun yung talagang malalaman natin. Yun yung mababasa natin dun sa statement niya. So ngayon, parang gipit yung government. Kasi nga, kung mapapansin natin, parang ano, for me lang parang walang masyadong malalaki na nasara yung si Bongbong Marcos. Unlike with the other president na nakapag-create ng maraming trabaho, maraming investment, parang gano'n. Magaling yung mga collection ng... Kasi si Kim Minares, kung natatandaan niyo, di ba? Siya yung DIR secretary. Di ba? That time, si Kim Minares ay magaling na BIR secretary kasi marunong siyang magkolekta ng pera, di ba? Malaki yung nakokolekt ng pera. Unlike dito, wala akong masyadong naririnig kay Bongbong na magaling yung BIR secretary niya. No? Kasi ang BIR, kung hindi ninyo nalalaman, ay siya yung nagko-collect ng pera for the government. So, kailangan very, ano siya din, yung mind niya is very, ang tawag creative. Creative ka dapat. No? In fact, dun sa, ano, sa, dito sa kay, Bongbong, dumating sa point na yun ang mga online seller, itatax na niya, di ba? So, ganun ka, I think ganun kagipit yung ito si Bongbong Marcos sa administration niya, ganun kagipit. Para patulan mo pa yung mga online seller. Although sinasabi ng na 500,000 yan a year. Yun lang yung lampas ng 500,000 a year ang sales, yun lang naman ang itatax niya. Kung mas mababa doon, no problem. Hindi ka matatax. Kaya lang, since pinatulan mo na yun, ay sa tingin ko parang gipit yung administration talaga. O gipit. And hopefully, hindi tayo magkaroon ng bagyo na malalala. May La Nina pa naman ngayon, di ba? Hopefully, hindi siya tayo magkaroon ng bagyong ganun. Kasi baka mamaya, pati yung sa bagyo ay uutangin pa natin. Di ba? So, I think yun na lang muna for now. At, o nga pala, thank you dun sa mga, thank you dun sa mga nag-standby sa akin kagabi, no. Bigla na lang kasi nawala. Talaga naman ganun palagi. Pagkadating ko dun sa medyo taas ay nawawala ako palagi kasi wala na signal doon. So, salamat dun sa mga taga-Pitogo doon na nag-standby sa akin. Hindi ko nakita kasi kung sino-sino yung mga nandun. But thank you sa mga support ninyo. And hopefully magkita-kita tayo doon sa ibang mga live ko. So, yun lang muna. Goodbye.